guys! Welcome back to our channel. So for this vlog, i-discuss na namin yung itinerary and budget namin dun sa recent Hong Kong and Macau trip. Yan, ginawa na namin kasi marami din nagtatanong. So kahit nilalagay naman na namin yung price ng food and activities namin, tingin namin parang mas type nyo yung ganitong style ng vlog. So i-discuss na lang din namin yung itinerary and yung budget. So after this, gagawan din namin ng ganitong vlog yung sa Japan trip namin last December 2024. So sorry na agad guys kung nauna ito kasi ang dami naming travels nung nakaraan. So sunod-sunod siya. So anyway, dito na muna tayo sa Hong Kong and Macau and pag-usapan na muna natin yung itinerary. And then later on, yung budget naman. So, andito yung laptop namin guys as guide. So, we went to Hong Kong and Macau last April 13 to 18. So, that's a total of 6 days. Holy Week yun. Yes, Holy Week. So, day 1, April 13, Sunday, nag-arrive tayo sa Hong Kong International Airport ng morning. And then, kinuha na natin yung pocket wifi, octopus card, and nag-withdraw na rin tayo ng money. Yung binook namin na flight, morning yun. Kasi binase namin sa pinaplano namin itinerary yung mga gagawin. So, morning siya. So, ang plinano ko talaga, mag-lunch kami malapit sa hotel. So, after that, sumakay tayo ng 821 bus going to Tsim Sha Tsui and doon na rin tayo nag-lunch sa Gwinki Roasted na restaurant. Doon sa Tsim Sha Tsui. That's near our hotel na rin. Malapit sa hotel yung sinerch namin kasi para after namin kumain, malapit na mag-check-in. Saka may madala din kasi kaming luggage. Mahirap yung lakad ng lakad. And then, after natin mag-lunch doon sa Gwinki Roasted, kumain din tayo ng Shanghai Pan Fried Buns. doon sa Chung Hing Ki. Ano yun guys? Michelin star food stall. Same color lang sila kung nasan yung Winky Roasted. Ayan, so yung Chung Hing Ki guys, hindi siya part talaga ng mga balak namin kainan na restaurant. Basta nadaanan lang namin siya kasi same sila ng street ni Gwinki Roasted. So ang daming pila, so na-intriga kami ni Milab kung ano yun. So yung pagkakita namin, Michelin star pala siya. So after that, pumunta muna tayo sa Kowloon Park kasi trinay namin mag-early check-in sa She Hotel kasi hindi kami pinayagan. So yun, naggala muna kami pero yung luggage namin, iniwan na namin dun sa She Hotel. And then mga 3 p.m. bumalik na kami para mag-check-in. Yung Kowloon Park, wala rin sa plano yun. Pero since malapit siya dun sa She Hotel, edi nilakad lang namin at gala-gala muna kami dun to experience Hong Kong at first glance. Panoorin sa vlog park siya na malapit lang dun sa Tsim Sha Tsui, sa hotel namin. And then by 3 p.m. bumalik na kami ng She Hotel para mag-check-in. So after namin mag-check-in, nag-siesta muna kami kasi pagod din. And then by 5:45 p.m. sinimulan na namin mag-explore dun sa Victoria Harbor. Sabi niyo Stars, malapit lang siya doon sa She Hotel. So, nung plinano talaga namin yung itinerary, naghanap kami ng hotel na nandun sa Tsim Sha Tsui, na walking distance lang dyan sa Victoria Harbor. Yes, nilakad lang namin yung Victoria Harbor, guys. Kung papansinin nyo, yung day 1 pa lang ng itinerary namin, morning yung dating sa airport, check-in kami ng hapon sa hotel, gabi, nasa Victoria Harbor namin kasi yun din yung time na maganda dun sa area na yun, yung paggabi na. Kasi makita natin yung skyline ng Hong Kong, mga buildings, tapos city lights na. Oo. And balak din kasi namin manood ng Symphony of Lights. Tapos, nag-book din kami ng Aqualuna Cruise. So, ang ganda din ng experience na yun, guys. Lubos-lubos na namin yung experience dun sa unang gabi namin. So, yun. Naglakad-lakad din kami dun sa Avenue of Stars. And then, after that, nag-dinner na rin kami. Bumili na lang kami ng dinner dun sa 7-Eleven na malapit dun sa She Hotel. Kasi, kinpagod din and para makatulog na din. Kasi kinabukasan, yan na. Dun na tayo pupunta sa Ngongping. So, on our day 2, April 14, that's Monday, ang wake-up time namin ay 6 a.m. Meron talagang wake-up time na sinuset. Pag mga ganitong DIY. Ako nag-set nun. Siya ang natin, travel and tours guide. Siya ang gumagawa ng itinerary natin, guys. So, yan. So, wake-up time at 6 a.m. and then nag-breakfast tayo sa Cafe de Coral. So, isa yun sa sikat na kainan dun sa Hong Kong. So, madami siyang branches. So, buti na lang, merong malapit na Cafe de Coral dun sa She Hotel na pinagstayan namin. So, lakad lang. Lakad lang din. So, after that, pumunta na tayo sa Ngongping 360 cable car dun sa may Tung Chung. And, saktong-sakto lang din yung dating namin kasi 10 a.m. siya nagbubukas. So, 10 a.m. andun na kami. So, sinerch na talaga namin yung opening time nung cable car nung Ngongping 360. Kaya 6 a.m. yung naging wake up time. So, after kumain, babiyahe, by around 10 o'clock dapat nandun na kami sa terminal packet ng Ngongping. So, yun. And then, yan. Pagdating natin doon, nag-explore na
tayo sa Ngongping Village, and then umakyat tayo dun sa napakataas na Chantan Buddha. Pinuntahan na rin natin yung Poli Monastery, and dun na rin tayo nag-lunch sa Ngongping Village. So, yan yung first part ng day 2 natin. And then, by afternoon, ang next stop naman natin ay sa Victoria Peak. So, nung afternoon na, galing tayo ng Ngongping Village, sumakay lang ulit tayo ng MTR or ng Orange Line going to Hong Kong Station. Yung dulo na yun, yung Hong Kong Station, yung Orange Line. So, from Tung Chung to Hong Kong Station, dulo-dulo siya. So, yun. Isang lang, MTR ride lang. And then, after that, sumakay tayo ng bus or ng minibus going to the Peak Tram. And then, yun, sumakay na tayo ng the Peak Tram. Ang ganda din na experience nun, guys. Grabe yung siya, parang baganon talaga, oh. Nakaganon kami. Oo, sobrang tarik pala nun. So, again, yung magandang spot, pagsasakay doon sa right side. Yes. So, talagang yun yung aim nyo pagpasok nyo doon kayo mo po sa bandang right side. Kasi, pagkakat nun sa Victoria Peak, yung nakikita nyo yung, yung skyline, yung city skyline ng Hong Kong, maganda. Oo. Ayan, so pagdating namin ng Victoria Peak, pumunta na kaagad kami doon sa Sky Terrace. Nung pagpunta namin sa Sky Terrace, maaraw pa kasi ang tagal dumilim doon sa Hong Kong, no? So yun, hindi namin nakita tuloy yung magandang city lights ng Victoria Harbor from Sky Terrace. Pero okay lang naman yun, pagbaba ng Sky Terrace, meron pa namang ibang area para makita yung city skyline ng gabi. Sa Victoria Peak din. Oo, sa Victoria Peak. So pumunta din kami doon bago kami umalis doon sa Victoria Peak. And then after that, kumain tayo sa Tai Chong Bakery and tinikman na natin doon yung mga sikat na pastries or tinapay ng Hong Kong. So yun na yung pineapple bun, egg tart, saka yung isa yung ma-sugar. And then, ayun, optional lang talaga namin yung Madame Tussauds doon sa Hong Kong kasi andun na rin siya sa The Peak. After namin doon sa Sky Terrace 428, wala na kaming gagawin. So yun, inano na namin yung Madame Tussauds and then it turns out, okay pala yung punta din namin ng mga paggabi na. Kasi meron silang twilight discount. May twilight discount. Ano yun? Parang sinabi lang sa amin. Mas mura pa sa Saklop kung tutusin kaysa sa Saklop. Buti hindi ako bumili, optional lang kasi talaga dapat itong Madame Tussauds. So, yun. Sinabihan kami ng staff na bumili kami ng mga ganitong oras. Nasa vlog yun, share namin. Ang laki ng discount. So, doon kami pumasok nung mga time na yun. So, na-enjoy namin. Oh, sobrang enjoy dun, guys. As in, para talaga silang totoo. Parang anytime gagalaw sila, ganun. So, ang dami namin nakitang mga artista doon. So, medyo malayo siya pero possible naman ng isang araw lang yung Ngongping Village pati yung Victoria Peak. Oo. So, may nagtanong dun sa comment section kung hindi daw ba nakakapagod yung ginawa namin sa day 2 kasi galing kami Ngongping Village and then after that, nag-Victoria Peak naman kami. Hindi naman siya nakakapagod sa amin kasi dun sa Victoria Peak, wala na kaming masyadong lakad kasi andun na lang kami sa area na yun. Okay naman, relax naman yung Victoria Peak na itinerary. Wala na masyadong akyat-akyat or lakad-lakad, ganyan. Pati yung yung papunta rin mula Ngongping Village, papuntang Victoria Peak. Puro sakay lang siya. So, sakay kami ng cable car terminal pababa, tapos nag-MRT kami. Puro upo lang siya. Pagbaba ng MRT, nag-bus kami. So, nandun na sa may terminus ng The Peak Tram, paakit na yun ng Victoria Peak, upo ulit. So, talagang konti lang yung naging lakad. So, pagdating ng Victoria Peak, doon na yung medyo lakad. Pero konting lakad lang din naman talaga. Chillax lang dun, guys. Okay naman. More of sightseeing lang din talaga doon sa Victoria Peak. Oo. And then after that, bumalik na tayo sa Chim Sha Tsui and nag-dinner tayo sa Ichiran. Ichiran, na-miss yung Japan. Same na lasa pero hindi same ng servings, no? Oo. Tsaka, iba yung style ng pag-serve. Parang more, parang pang Hong Kong siguro na style yun. Chinese style na, na kainan. Siyempre, yung harapan, ganun. Ganun siya, hindi katulad sa Japan. Panoorin yung Japan vlog, nakita nyo doon paano yung difference nung dalawang Ichiran. Oo. Then after that, natulog na kami. And then, day 3, eto na, ang happiest day. Favorite day namin sa Hong Kong. Disneyland! Yan. So, day 3 namin, nag-Disneyland kami. That's April 15, Tuesday. So, naka-early pass kami dito, guys. Parang may nagtanong, tingin ko parang tinatanong niya kung ang punta namin Tuesday, tas a tier 1. So, diniscuss na rin namin yan dun sa vlog na yung tier 1, yun yung konting tao and mas mababa din yung price ng ticket. Meron silang mga tier sa mga araw na paparating. So, the higher the tier, ang alam nila, syempre, mas maraming tao. Like, kunwari, holiday yon or walang pasok yung mga estudyante, bakasyon. I think, like, kunwari, ngayong August, parang nakita ko sa tier calendar nga, sobrang taas ng tier, like 3 and 4.
So, ibig sabihin, sobrang daming tao doon. Tapos, syempre, mas mahal yung ticket. Ganun yung nangyari. So, nung sinesearch ko tong trip namin, so nalaman ko na tier 1 yung Tuesday. Tapos, since tier 1 siya, nag-early pass pa kami. Para ma-make sure talaga na marami kaming masakyan sa araw na yun. Kasi first time namin. So, talagang minake sure namin na sobrang dami naming ma-experience. Lalo na dun sa Frozen kasi yun yung bago na ride nila dun. Ang ganda, guys. So, itong Disneyland talagang sinerch pa rin namin yung mga rides bago kami pumunta. So, i-share na lang ni Daphne yung website kung nasan yung mga attractions. So, nandun yung mga thrill rides, ganun, kid-friendly rides, mga shows, ganun, may mga schedule sila. So, talagang nung sinerch namin yun, nung araw na darating kami, alam namin kung ano yung pagkakasunod-sunod ngayon nung target naming sakyan. Hanggang sa matapos yung buong araw, hanggang doon sa Momentus. Oo. So, yun guys yung mga pinanood namin, lalo na yung doon sa Lion King, ganyan, may mga siya, schedule. Hindi pwede yung parang basta ka nilang pupunta doon. So, check nyo rin talaga sa website nila para pagdating nyo ng Disneyland, maplano nyo yung mga sasakyan nyo at yung schedule ng mga live show na gano'n. So, yan. Ang ganda guys nung rides kahit hindi kami sa thrilling. So, may nagtanong din, no? Ba't hindi daw kami thrill rides, yung ganyan. So, kasi we have vertigo guys. Pares kami, unfortunately. So, bawal yung mga parang bigla ang sudden turns, ganyan. Kasi baka yung Ma-trigger. ma-trigger. Hindi Pero, na kami makapag-vlog. Pero okay pa naman. Wala lang. Ayaw lang namin i-risk. Tsaka sobrang daming pwedeng puntahan sa Disneyland na hindi naman kailangan thrill. Kaya yun. Panoorin nyo yung Disneyland vlog namin para makita nyo yung mga sinakyan namin na I think syempre masabi natin kid and adult and elderly. And elderly friendly na mga attractions. Yes. So, makikita nyo dito sa itinerary namin yung lahat ng mga rides and shows na pinuntahan namin. Pero ang pinaka dyan talaga is yung lunch namin. Pinaka nakakaninig. Kaya nga natatawa kami nung pinapanood na namin yung vlog kasi nagtipid kami ng konti doon sa tubig. Ganun. Libre lang yung water. Pero pagdating na lunch, nag-splurge kami. Basta ang style sa Disneyland kasi, libre lang yung water. May mga water fountain sa mga restrooms. So, laging ganun. Iba-ibang restroom, laging may water fountain. Kaya magdala kayo ng tumbler, ganun, water bottle, pwede. Ngayon, aware din ako na merong food vouchers. Hindi lang ako nag-avail kasi... Parang hindi namin in-expect na ganun kamahal. Hindi ako nag-avail kasi malilimit yung options namin. Kasi maraming kainan sa Disneyland. Ngayon, yung vouchers kasi, ilan lang yung covered nun. Ngayon, parang siyempre, naisip ko, maganda siguro, konti lang naman siguro yung difference. Bahala na kung saan tayo kumain. Ngayon, yung napili namin na timingan, parang fine dining. Kaya nga, parang mga 2 p.m. na yun, guys. So, parang, okay, tara, kain na tayo. Tapos, gutom na kami. Tapos, parang sa lahat ng nadaanan namin, parang either ayaw niya or ayaw ko. Tapos doon kami nagkasundo. Doon sa restaurant na yun. Ano nga yun? Yung Main Street? Basta yung sa Main Street. Doon sa Main Street. Sige, tara, doon tayo kasi mukhang Disney yung kasi vibe. Yun nga, nung kumain naman kami, sulit naman yung binayad namin, hindi naman kami nagsisi. Pero sobrang sarap talaga nung pagkain ng lambot. Parang lechon yung goose. Yung goose, yung roasted goose. Sobrang lambot ng roasted goose. Parang lechon, napaka-crunchy, tas ang lambot ng loob niya. Tig 3,000 tuloy kami. Grabe. Pero okay lang, minsan lang naman. Okay, so day 4 naman namin ay nag-Macau day tour na kami. So yan, that's April 16, Wednesday. So may nagtanong din, bakit day tour lang daw tayo sa Macau? Pwede naman kasi talagang i-day tour yung Macau from Hong Kong. So dalawa yung way para makapunta ng Macau from Hong Kong. So through ferry at saka by bus. Yun, yung plinano ko by bus. Tapos yung pabalik na yung ferry. Para ma-experience namin parehas yung mode of transportation. So yan, meron ulit tayo. Wake up time ay 5 a.m. Medyo maaga. Tapos, ayan, so from HZMB Hong Kong, nag-bus ride tayo to HZMB Macau. And then, yun na, ang in-explore na natin, kasi magkakalapit lang sila, as in, konting lakad lang sila. Nag-Senado Square tayo, and then St. Dominic's Church, and then Ruins of St. Paul. And then, nung afternoon na, ayan, nag-lunch naman tayo sa Macau 360 Cafe. And then, after that, sumakay kami ng free shuttle bus ulit, going to Venetian, Parisian, and Londoner. Ayan. Basta sakay-sakay lang kami talaga dun ng mga free shuttle bus. Isa lang, no? Isa lang yung parang bus namin na hindi free. Yung from Ruins of St. Paul papuntang Macau Tower, kung nasaan yung 360 Cafe. Oo. Yun lang yung ginastosan namin na bus. 6 MOP lang naman. So, ang ginawa naming technique dito, kasi walang suklian pag HKD yung ibabayad. So, bakit ginawa naming day 4 yung Macau? Kasi may first 3 days tayo para mag-ipon ng barya. So, pagdating namin ng Macau, ang dami ko talagang HKD
HKD na hawak. Meron akong tigpa Nabarya. 5 na tigpa 1 na mga HKD. So, naka-ready ako in case na talagang kailangan magbayad. Para walang butal kasi pag binigay mo 10 HKD, yun na yun. Wala na siyang suklian. Sa bus to yung mga hindi free shuttle bus. So, yung mga public bus talaga. Pero, ang magandang nangyari, isang beses na kami nagbayad. Karamihan ng bus na nasakyan namin para magawa yung buong itinerary na to. Free. And then, yan, after natin doon, naman tayo, Macau Fisherman's Wharf. Yung Macau Fisherman's Wharf, option na lang siya sa amin. Since may time pa kami after nung Londoner, pinunta na rin namin siya. Pero nung pinaplano rin namin yung yung mga tourist attraction sa Macau, nasa bandang south na kami kung nasan yung Londoner, Venetian and Parisian. So ang dapat mag-exit na kami doon sa Taipa Ferry Terminal. Yun yung ferry terminal sa south ng Macau. Since may time pa kami, nag-decide kami na pumunta ulit sa north kung nasan yung Macau Fisherman's Wharf. Since nasa north na kami, nung natapos kami sa Macau Fisherman's Wharf, ang naging point of exit namin pabalik ng Hong Kong, yung Outer Harbor Ferry Terminal. So, yun yung ferry terminal sa north part ng Macau. So, dalawa sila. Taipa sa baba, sa taas, Outer Harbor Ferry Terminal. So, dito sa ferry ride na to, hindi kayo bumili ng ticket sa Klook. Kasi pag bibili ka ng ticket sa Klook, mimili ka ng kung saan ka sasakay, sa Taipa ba or sa Outer Harbor. So, since parang gusto kasi namin maging flexible, bahala na kung saan kami mag-exit. And then, yan. So, from Outer Harbor Ferry Terminal to Hong Kong, dun tayo bumaba sa Sheung Wan Central. And then, nag-MTR na ulit tayo papunta ng Tsim Sha Tsui. On our day 5, that's April 17, Thursday, nag-Hong Kong Ocean Park na tayo. And then, nung kinagabihan, nag-shopping na tayo dun sa Mongkok. So, ang wake-up time namin ay 7 a.m. And then, yun, diretso na kami sa Hong Kong Ocean Park. Yeah. Parang ang pinaka-highlight din ng punta namin dun is yung nakita namin yung mga cute-cute na panda. So, yun yung first time namin makakita ng panda, kaya talagang plinano namin na pumunta rin ng Hong Kong Ocean Park. Worth it. Worth it sila makita. Pumunta din kami dun sa Grand Aquarium nila. Ang ganda din, guys. So, nung afternoon, since we still have time and hindi na rin kasi talaga kami sumakay-sakay ng mga rides, parang nag-sightseeing lang din tayo dun sa Hong Kong Ocean Park, no? By afternoon, ayan na, pumunta na tayo sa Mongkok and pumunta tayo ng Ladies Market, Sneaker Street, and then kumain tayo nung, oh my God, yung number 1, pineapple bun! Yung Ang pineapple sarap! bun sa Kamwa Cafe. Sa Kamwa Cafe. Ay, hindi ko makakalimutan yun. Ngayon, sinabihan kami nung may-ari na search daw namin sa ChatGPT. Best pineapple bun in the world. So, sinearch nga namin. Sila So, nga. actually, yun nga yung O siya yung sinabi. number 1. Siya nga. Try nyo guys sa ChatGPT or kahit saan. Where to find the best pineapple bun in the world. Siya yung number 1 Kamwa Oo. Cafe. Yan, bibili nga sana kami dapat dito ng sapatos, pero hindi nakasil yung yung gusto niyang shoes, kaya hindi kami natuloy. Medyo mahal. Namawalan kami. Parang mas mura pa dito sa Pilipinas, kaya sabi ko, wag na lang tayo bumili. Oo nga, bawas din sa lago. Pero next time kung babalik kami, try din namin puntahan yung mga outlets. I think mas mura din talaga dun base dun sa ibang mga vlogs. So yan, day 6 natin, yun na yung pauwi na tayo. So that's April 18, Friday, and wake up time ulit namin ay 5 a.m. kasi dapat makapag-check out na kami ng 6 a.m. kasi ang flight namin ay 10 a.m. Bakit maaga yung flight? Bakit hindi sa hapon? Pwede namang hapon. Yun kasi yung pinakamura. yung return flight na pinakamura to sa nung nagbobo kami. Kung naisip ko, okay, wala naman din masyadong gagawin sa umaga. Pero syempre, mas ideal, kung may mas mura bandang hapon. Parang yung ginawa natin dun sa Japan, di ba? Parang gabi pa yung flight natin. Nung Japan namin ganun. So, nag-ride kami ng 821 bus going to airport. So, mga isang oras yung biyahe. And then yun, nireturn na namin packet wifi, nag-refund ng octopus card, and then yun, flight na namin ng 10 a.m. Dito sa Philippines. So, nakarating kami ng mga past 12. And then yun, nandito na kami ng hapon sa bahay. Yun, dami namin tayo magpahinga. Holy Week din yun eh. So, Friday Friday. yung uwi namin, kaya talagang maganda. May 2 days kaming pahinga bago mag-resume sa everyday life. We're done now with the itinerary. Dito naman na tayo sa budget. So, malalaman nyo na kung magkano ang aming nagastos per day and yung total na nagastos sa buong trip. Yung prepare pala namin, so in peso na siya. Dinivide namin sa 2 para malaman yung per person. Pero naglagay din kami ng tipid version para if you are on a budget, mas less yung expense, gano'n, ano yung mga pwedeng tanggalin or pwedeng i-downgrade. So, i-explain na lang namin. Yan, naka-flash sa screen. Day 1 natin, ang airfare namin ay sa Cebu Pacific kami
kami nag-book. Meron na siyang seat selection and luggage. So, round trip ticket na rin to guys. So, ayan, 11,719.73 ang isa. So, times 2 natin yan. Ito yung total namin, 23,439.46. Hindi ito guys yung seat sale. Kasi parang nagplano din kami ng Hong Kong mga bandang January na, April na yung namin, target date namin ng punta. So, yun. And then yan, travel tax, 1,620 ang isa. So, times 2 natin yan, that's 3,240. And then, ang octopus card, na book namin to sa Klook, 682 ang isa. So, times 2, that's 1,364. Packet wifi, na book din namin yan sa Klook. I-rent mo siya ng 6 days. 6 days kasi kami dun sa Hong Kong and Macau. By the way, Hong Kong and Macau na tong packet wifi namin. Make sure na kung pupunta rin kayo ng Macau, ang iselect nyo pag magre-rent kayo ng packet wifi, yung Hong Kong and Macau. Kasi pag Hong Kong lang isinelect nyo, hindi gagana yung sa Macau pagdating nyo dun. Wala kayong connection, baka maligo kayo, mahirapan kayo. Yes. So, 300 siya per day, times natin siya ng 6 days. Ayan, 1,800 lahat yung binayaran namin sa packet wifi. And then, sa A21 bus, ito hindi na namin ito napapakita dun sa vlog kung magkano yung MTR ride, bus ride, ganyan. Pero ito, from airport to Tsim Sha Tsui, 250 siya per person. So, times 2, that's 500. Yung lunch naman namin sa Gwinky Roasted, ang total namin dyan ay 1,022. And then, yan, another lunch namin, or parang Extra lang. extra lunch, ayan. So, nag-chunghinki tayo, ang binayaran namin doon ay 672. So, alam nyo guys, ito na namin, parang napansin talaga namin, ang mahal sa Hong Kong, no? Medyo pricey. Pricey. Medyo pricey. Parang mas mura pa nung nag-Japan kayo. Oo. Yung mga food namin dun sa Japan, hindi siya umaabot ng 1,000, Pero dito, first meal pa lang namin, 1,000 na. So, ang hotel naman namin ay nag-Shi Hotel kami sa Tsim Sha Tsui. So, that's 5 nights, 6,406 per night. Times 5, naging 32,030 pesos na siya. So, yun, may mga guest houses din, may mga inn na ranges around 1,500 per night. Tapos, meron din mga budget hotel na 4,000 per night lang. Yung Shi Hotel kasi, yun, dahil 3-star hotel siya. And maganda din talaga, guys, yung location, yung room namin, ang ganda, kompleto. Malaki, oo. So, yung mga 6,400 per night tuloy siya. Okay lang kasi laging sinasabi nga na, minsan lang Minsan lang. Doon naman sa Victoria Harbor tayo, nag-snacks tayo doon. So, ang total ng food namin doon ay 600. Merienda pa lang 600 na. So, yung balls and waffles. And then, yan, yung nag-Aqua Luna Cruise kami, binook din namin yan doon sa Klook. That's 1,982 per pax. Total of 3,964. And then, yung dinner naman namin yan, sa 7-Eleven lang, di na namin siya napakita. So, that's 600 pesos in total. So, ang day 1 total natin ay 69,274.46. Ayan. Kaya medyo malaki rin talaga tong day 1. Sinama na natin dito sa bilang yung accommodation, pati yung flight. Oo. Kung ipe-per person naman natin to, magiging lang siya, 34,637 per person. May tipid version, pwede naman kayong book ng seat sale sa airfare, humanap ng mas lower accommodation, and then kahit wag na kayo mag-Aqua Luna Cruise kung hindi nyo siya type. Kunyari, magtitipid version kayo, ang tingin namin na magagastos nyo lang ay 18,000 to 20,000 per person. Sa day 1. Sa day 1. Oo. Day 1. Yung travel insurance namin ay covered siya ng credit card. Optional lang yung magkakaroon ng travel insurance every time na magta-travel kayo. Pero para sa amin, mas maganda na yung meron ka kesa wala. Lalo na pag nagkaroon ng emergency kasi hindi mo naman alam kung kailan ka magkakaroon ng emergency. Hindi natin alam Kaya lalo na nasa ibang bansa tayo. So maganda merong travel insurance. So yung travel insurance namin, gaya na sinabi ni Daphne, cover siya ng credit card. May mga ganong credit card perks siya. Kino-cover nila yung mga ganito. Pag nag-book ka ng flight and accommodation, gamit yung card na yun. Pero kung wala kang credit card, mura lang naman sa GCash. 103 per day per person. So, day 2 naman natin, ito yung nagpunta nga tayo ng Ngongping and ng Victoria Peak. Nag-breakfast kami sa Cafe de Coral and bumili na din ng water after. So, ang total na binayaran namin ay 727 pesos. And then, nag-subway kami, Tsim Sha Tsui going to Tung Chung Station. Yung MTR namin ay 135 per person. Times 2 natin yan, that's 270. And then, yung cable car naman namin ay, round trip ticket na to guys, binook namin sa
Klook and 2,450 per person. So, ang binook namin ay yung crystal. Yung crystal flooring. So, try nyo din yun guys. Ang gandang experience. Yung Nakakatakot lang. So, ang total na binayaran namin dito sa cable car ay 4,900. And then, habang nandun tayo sa Ngongping Village, ayan, nag-snacks tayo. Parang bumili lang kami ng drinks, ganyan. Refreshments. So, 72 pesos times 2 natin yan, 144 pesos. So, sa lunch, dito naman tayo nag-lunch sa F. Benizer's Kebabs and Pizzeria. Ang total na binayaran namin ay 2,163 pesos. So, yan no, mall nung lunch, 2,000 mo. Yung junk food. Then, yan, after natin mag-lunch, sumakay na ulit tayo ng cable car pababa. Then, after that, doon na tayo sa Tongchong Station and pumunta tayo ng Hong Kong Station. And then, 176 ang fare per person. Times 2 natin, magiging 352 na siya. And then, yan, nag-bus tayo going to the Peak Tram. Yun yung minibus. Doon kami sumakay sa Exchange Square and 73 pesos ang fare ng isang tao. Times 2, magiging 146 na siya. Again, yung ginamit lang na mode of payment dito yung Octopus card. So, doon naman sa tram, ang binook namin sa Klook kasi, magkasama na yung The Peak Tram saka yung Sky Terrace 428. Price nun per person ay 989. Times 2 na natin yan. So, ang total ng Peak Tram saka yung Sky Terrace ay 1,978. Combo na yun. Mas mura siya. Tsaka mas maganda mag-book sa Klook ng ganito kasi nung dumating kami doon sa terminus, ang haba ng pila. Yung mga hindi nag-book. Pag may ganito ka ng bookings from Klook, diretso ka na doon sa sa pila pa sakay nung tram mismo. Wala pa kaming may i-refer na Klook code kasi wala pa siyang Klook code. Wala kayong number na kailangan ng subscribers eh. Before kasi 1,000 lang pero ngayon 5,000 na. No. Darating din tayo dun guys. So, Grabe guys, nakakatawa kasi finally nag 1,000 na ako. Di nag-apply na ako para sa Klook code. Wala, biglang nag 5,000 na pala yung nila, minimum number of subscribers. Di na tuloy ako na-accept. in-email siya. Hindi pwede. 5,000 lang yung kailangan ngayon. Excited pa naman ako nung nag 1,000 ako. Kung nagugustuhan niyo yung mga vlog series namin so far, huwag niyo kakalimutan mag-subscribe. So, nung nandun na tayo sa The Peak, nag-snacks tayo sa Taichung Bakery. Yung mga binili naming tatlong tinapay na yon, that cost 276. And then, nung nag-Madame Tussauds tayo, naka-discount kami doon dahil nga sa kanilang twilight discount. Mga 6:30 p.m. onwards yun yung isa. That's 1,486 per person. So, times 2 natin yan. Naging 2,972 ang aming binayaran. So, after natin sa The Peak, sumakay lang ulit tayo ng The Peak Tram pababa. Kasama na yun doon sa binayaran natin kanina kasi round 3 ticket yon. Pagbaba natin sa The Peak Tram, sumakay tayo ng bus going to Admiralty Station and 73 pesos per person ang fare. So, 146 in total. And then, sumakay tayo ng MTR from Admiralty to Chimshatchui Station. And yan, 76.50 MTR fare per person. So, that's 153 in total. And then, doon tayo nag-dinner sa Ichiran. Ang in-order namin, ramen, egg, and nori. So, that's 822.50 per person. So, ang total ay 1,645. So, ang total ng day 2 natin ay 15,872. Yan, sa aming dalawa na yan. So, ang expense per person ng day 2 ay 7,936. Kapag sa tipid version naman, pwede naman kayong wag mag-cable car kung hindi nyo trip yung cable car, no? Papuntang Ngongping. Papuntang Ngongping, oo. Pwede kayo mag-bus to Ngongping Village kaysa cable car, tas pwede naman na kung hindi nyo trip yung mga wax figures, yung sa Madame Tussauds. Pero, highly recommended ko yun, guys. Ang ganda talaga. Maganda. So, anyway ko yan. Kung tatanggalin nyo yung cable car, magbabas na lang kayo going to Ngongping Village. Kung hindi man kayo magma-Madame Tussauds at kung hindi kayo mag-Sky Terrace, ang total na magagastos nyo lang per person for day 2 ay 4,000 to 5,000. So, yan. Ito naman, ang total na natin na nagastos ng 2 days ay 42,573 per person. At kapag tipid version naman ay 22,000 to 25,000 per person. Yan ay total nyo na nagastos ng 2 days. And then, day 3, Disneyland! Nag-breakfast lang kami sa 7-Eleven. Yan. Matipid. Kasi tipid. Matipid yung breakfast.
onigiri and hot coffee lang yan. So, that's 192 per person times 2, that's 384. Mura lang. And then, nag-subway kami from Chimshachuy to Disneyland Resort Station. 160 ang MTR fare per person. So, times 2 natin yan. That's 320. Dire-diretso na yun. Kahit palipat-lipat ng line, hindi naman kailangan mag-exit. Ito lang yung cost talaga from Chimshachuy papuntang Disneyland. So, yan yung 160 per person. Yung Disneyland ticket naman natin, one-day ticket with early park entry pass, yan yung binook namin. That's 6,064 per person. Saklok yan. So, times 2, ang total namin ay 12,128. Then yan, nag-snacks tayo dun sa loob. Bumili kami ng frozen ice cream sa nung giant turkey leg. Ang total ay 1,775. Bumili din kami ng headbands, mga Disneyland headbands. So, Souvenirs. Oo, mga souvenirs Saka na. style na din. Parang ganda kasi pag siyempre habang naglilibot, nakaganon. Talagang feel na feel natin yung Parang one of the group ka, gano'n. 2,538 yung total ng headbands namin. Magkaiba ng price Makikita nyo dun sa sa vlog. And then yan, ito na, yung lunch namin. Plaza Inn Restaurant, yun pala yung Yan. Ang total na binayaran natin ay 6,285. Per person, that's 3,142.50. Parang wala lang. Kung kakain ka sa Plaza Inn, tapos isa ka lang. So, yan yung mga estimate na gastos, 3,000. Pero ang sarap guys, try nyo din. Para for experience. Restaurant talaga siya. Ito naman, bumili kami ng ng souvenir namin dalawa. 847 lang. Ito yung mago. Ang Ito. ganda. Araw-araw na namin ginagamit. Mm. Yan, ito yung sa akin. Ang ganda ng sa kanya. Disneyland. Ito sa akin, Minnie Mouse. Okay pa din, no? Hindi nag-aano yung quality. Okay. Hindi siya nag-cheap. Parang may glitters yung Oo, sa'yo. parang may glitters yung sa akin. Ang ganda, guys. Pero hindi siya nakadikit na glitters. Ano siya? Ewan ko kung paano nila dinikit to. Basta, ini-scotch bright ko pa yan. Pag nililinisan ko, hindi nag-aano. Maganda yung quality. Yeah. So, nag-dinner naman kami. Bumili-bili na lang kami dun ng tinapay, ng drinks namin, milk tea, ganyan, pati ng popcorn. Yan ang ginawa naming style, na lang, parang bread. Kasi doon sa Momentus, maganda mga pwesto na ng maalis. Yes, oo. So, bumili kami ng tinapay para doon na lang namin kakainin sa pwesto. Yung binili namin, yun na yung dinner. So, parang may nagtanong din pala sa amin, kung yung Momentos daw ba ay part ng ticket or kung may separate na bayad siya. So, wala na kaming binayaran na kahit ano pa. Nung nandun na kami sa loob ng Disneyland, yung ticket namin doon, yun na yun lahat, included na. Kahit anong ticket bilhin mo, basta makapasok ka ng Disneyland, yun na yun. Wala nang extra bayad. Momentos yun yung fireworks doon sa May Castle. Yun yung finale talaga, bago mag-close yung park. Naku, wag nyo i-miss yun, guys. Ang ganda. Maganda. May mga umiyak pa nga. Naku, naiyak ko pa din. Yun yung pinaka-highlight ng buong Disneyland talaga. Ay, saka ito pa pala. So, di ba 8:30 p.m. yung Momentus. Pumunta kami doon mga 7, no? 7 p.m. kami pumunta doon Pumesto. Pumuesto. Grabe, ang dami ng tao. So, isipin mo yun, 1 hour and 30 minutes before ng Momentus, ang dami ng tao doon na nagsisipwestuhan. So, yun, mas maganda, mas maaga. Oo. Yun lang yung Pero bukas pa naman yung mga rides, syempre. Nasa sa inyo na yun kung gusto nyo pumesto talaga. Or mag-rides na kayo. Mag-rides na lang kayo hanggang mag-start yung Momentus. Then, make sure nyo talaga, pag paplanuhin nyo yung araw nyo sa Disneyland, i-check nyo yung calendar ng Disneyland. Kasi, iba-iba yung Momentus yun. Minsan may 8, minsan 8:30, parang minsan 9 pa nga So, magkakaiba siya. So, yun yung after nun, close na yung park. So, sa araw ng punta nyo, search nyo, anong oras yung Momentus ka na. Saka yung entry din pala, yung start ng Disneyland mismo, yung time kung kailan sila mag-open, iba-iba rin. Katulad nun sa amin, 10:30 talaga yung actual time. Minsan, ang start ng Disneyland, 10 o'clock. Ayun, depende talaga siya sa calendar nila. Iba-iba yung opening and closing. So, bottom line, always check yung time sa Disneyland. Doon sa website lang. Pati yung shows. Yung Check shows, nyo. pati yung tier calendar, yun, malaking tulong yun. Lagay ko sa description box. And then, after namin sa Disneyland, sumakay na kami ulit ng MTR pabalik ng Chimshachuy and 160 lang din yung fare per person. So, that's 320 in total. Ang day 3 total natin ay 26,908. Per person naman dyan, na nagastos namin ay 13,454. So, sa tipid version naman, guys, pwede naman na ang bilhin nyo ay one-day ticket lang. Wala na yung early entry pass. Tapos, pwede naman yung headband. Sa Shopee na lang kayo bumili. Yeah, may mga ganun. Oo. Marami talagang ganun sa Shopee. Sobrang mura lang ng headband. Hindi naman pinipigilan ng Disneyland mismo pag pumasok kayo na may ganun.
And then, yan, kuha kayo ng food voucher para hindi kayo makagastos ng 3,000 Per sa pax. lunch. Oh, oo. per pack sa lunch. Or sa souvenirs kung hindi nyo din trip. Pero ang gaganda ng mga souvenirs nila dun, guys. Hindi ko alam kung mapipigilan yung gumastos. Hindi, pag ganun yung ginawa nyo, ang per person nyo na lang nagastos, para mga 7,000 to 8,000 lang. So, yan. Ang total na natin na nagastos for 3 days ay 56,027 per person. Kapag naman magtitipid version kayo, that's 29 to 33,000 per person. Pause muna tayo, no? So, bakit ganito yung ginawa naming presentation? Bakit merong total since day 1, tsaka merong tipid version? So, syempre, yung mga nagpaplano pa lang dyan, hindi naman din kayo, syempre, nagpaplano ng 6 days kagaya namin, di ba? Yung iba, ayaw magpunta na Macau, Hong Kong lang. So, kung iisipin nyo yung ginawa naming itinerary from day 1 to day 3, parang yung iba solve na sa ganun hanggang Disneyland lang. Kinabukasan uwi na. Matatrack nyo ngayon yung possible na maging gastos nyo from day 1 to day 3 nang yun lang ipupuntahan nyo. So, kung susundin nyo yung ganitong itinerary kagaya nyo sa amin, 56,000 na yung gagastosin nyo. Pero napuntahan nyo na yung pinuntahan namin noong day 1 hanggang Disneyland. Diba? Nandun yung Wongping, Victoria Peak, Victoria Harbor, Disneyland. Yun na talaga yung mga major na pinupuntahan Yung ibang mga nagta-travel and tours, 4 days, 3 nights, ito na yun. Pwede nyo alisin yung day 4 at day 5 kung ayaw nyo magpunta ng Macau at ng Ocean Park. Doon na kayo sa day 6 magbase kung magkano yung gagastosin. So, ito yung gastos nyo kung DIY. Tapos kung tipid version pa, sinishare na rin namin kung ano yung mga possible na tanggalin nyo para makalis kayo. So, 29,000 to 33,000. Pero syempre, share namin yung buong journey. So, hanggang day 6 na yun. Okay, so day 4 naman na tayo and ito na yung Macau day tour namin. Yan, Macau day tour. Ayan. So, nag-breakfast kami sa 7-Eleven din ulit. Bumili lang kami ng sandwich and hot coffee. So, ang nagastos namin per person ay 285. Times 2 natin yan. So, total of 570. And then, nag-subway tayo from Chimsha Chui Station to Sunny Bay Station. 115 per pax ang fare. So, times 2 natin yan. That's a total of 230. And then, yan, sumakay na tayo ng B5 bus. So, dito kasi sa Sunny Bay Station yung B5 bus na ito. So, sumakay kami ng B5 bus from Sunny Bay Station to HZMB Hong Kong Port. 44 pesos lang yung bus fare. Times 2, that's 88 pesos. Mura lang, no? So, yung pinakamurang way, papuntang Macau, yung bus. So, nung nandun na tayo sa HZMB Hong Kong Port, papunta na tayo ng Macau, ang sinakyan natin ay yung Gold Bus. Ang fare per person ay 467. So, times 2 natin yan, ang ginastos namin ay 934. And then, yan. So, naggala-gala na tayo dun sa Macau and ang ginastos lang namin doon ay yung Portuguese egg tart. So, again, maraming free shuttle. So, minmaximize namin yun. Kaya ang next na gastos yung snacks na. So, yung Portuguese egg tart na snack namin ay 72 pesos. So, dalawa yung binili namin egg tart. That's 144. And then, ayan, ito na yung walang free shuttle bus going to Macau Tower. Kaya, nag-bus na may bayad. So, 6 MOP lang naman per person. That is 43 pesos. Times 2 natin yan, 86. So, 86 in total lang yung bus fare namin from Ruins to Macau Tower. So, nag-lunch naman tayo dun sa Macau Tower 360 Cafe and ang binook namin sa Klook ay yung lunch buffet set. So that's 1,950 per person and ang total ay 3,900. Sa aming dalawa na yan. Try nyo din kung gusto nyo, maganda experience siya. Then after natin mag-lunch dun sa Macau Tower, nag-explore na tayo dun sa Venetian, Parisian, and Londoner. Yan, ang binili lang namin dun ay tubig. Grabe, tubig pa lang 140 ka. Isa na lang yung binili namin. Nung pauwi na tayo, sumakay tayo ng ferry from Macau. Dito tayo sa Turbojet from Macau back to Sheung-Wan, Hong Kong. Again, dun sa may Outer Harbor Ferry Terminal. Ang fare per person ay 1,508 times 2, 3,016 ang binayaran namin in total. And then, yung nag-subway na tayo from Sheung-Wan to Chimsha Chui Station, 77 pesos lang ang fare per person. So, that's 154 sa aming dalawa. And then, yan, nag-dinner na tayo, bumili lang kami ng food sa 7-Eleven. Hindi na namin yan napakita. Pero ano lang yan, 300 pesos lang per person. So, times 2, that's 600. So, ang total lang na ginastos namin sa buong day tour namin sa Macau ay 9,860
62. So, sa day 4 natin, ang ginastos lang namin per person ay 4,931. Ngayon, kung magtitipid version kayo, pwede naman na hindi na kayo mag-lunch dun sa Macau Tower sa ibang kainan. And pwede naman na wag na kayong sumakay ng ferry kasi ang mahal niya rin, no? I-compare mo yung ferry namin na 1,508 per person. Compare mo dun sa Gold Bus na 467 lang, di ba? Mag-bus na lang ulit kayo pabalik ng Hong Kong, mas mura. So, ang total na natin na nagastos for 4 days ay 60,958. So, kapag naman tipid version, ang magagastos nyo for 4 days ay 31,500 to 36,000. Ano yan huwag kayong malilito, nag-a-add up yan from day 1 to day 4. Kaya nakalagay doon, total since day 1. So, yung actual nagastos namin per person, naka-add up yan from day 1. Then, yung tipid version, naka-add up din yan. So, kung susundin yung mga pagtitipid version na sinadjust namin from day 1 hanggang day 4, so, yan lang yung nagastusin. Okay, so day 5 na tayo. Ito yung day natin sa Ocean Park and nung nag-shopping tayo sa Mongkok, nag-breakfast tayo dun sa Hap Hing Noodle Restaurant. Malapit Trinay natin. Malapit lang din siya sa hotel. Ang binayaran namin per person ay 425.50. So times 2 natin yan, ang total ay 851. And then, ito na yung nag-subway na tayo. Chim Sha Tsui going to Ocean Park. Ang binayaran lang namin per person sa MTR ay 96. Times 2, that's 192. And then, yung Ocean Park ticket namin na binili namin sa Klook, yung 1-day standard ticket, 3,309 per person. Times 2 natin yan, 6,618 yung total. And then, yan, yung nag-snacks tayo dun sa loob, bumili tayo ng Panda Ice Cream Bar, 303 na yung ice cream na yun. Yung lunch naman natin, Golden Fried Chicken stall dun sa Summit area, ang total na binayaran namin ay 791.50. Ano lang isa lang yung binili namin kasi parang good for 2 persons naman na yung food na yon. Tapos meron pa kami less 10 Hong Kong dollars na food voucher. And then yan, ito naman yung nag-snacks ulit tayo, parang merienda namin doon sa loob. Bumili lang kami ng egg waffle and pan-fried trio. Binayaran namin ay 327.50 per person. So times 2, that's 655. Yung bandang hapon na to, merienda. And then after natin mag Hong Kong Ocean Park, ito na yung sumakay na tayo ng MTR going to Mongkok. Ang fare lang natin ay 96 pesos per person. So, ayan, times 2, that's 192. And then yung nasa Mongkok na tayo, ito na yung souvenir shopping na tayo dun sa Ladies Market. So, bumili kami ng t-shirts, saka ng mga ref magnet. So, ang total ng na-shopping namin sa Ladies Market ay 1,758. And so, yung nag-dinner kami, ang dinner lang namin nun yung binili namin na pineapple bun sa Kamwa Cafe, pati egg tart. Tapos bumili na rin kami ng milk sa 7-Eleven. Ang sarap nun. Vitamilk. Yan. 215 per person yung dinner namin. So, times 2, that's 430. So, nung pauwi naman na tayo, sumakay lang ulit tayo ng MTR. Doon tayo sa Prince Edward Station going to Tsim Sha Tsui Station. And ang fare natin ay 43 pesos. Times 2 natin yan, that's 86 in total. So, eto na. Ang total na nagastos natin sa day 5 ay 11,876.50. Pag per person naman, that's 5,938. So, kapag magtitipid version naman kayo, pwede naman na huwag na kayong kumain dun sa Hap Hing restaurant na kinainan namin. Mag 7-Eleven na lang ulit kayo. Tapos, dun sa loob ng Ocean Park, Isang snack lang. So, kapag gano'n yung ginawa nyo, 5,000 lang per person ang mga gastos nyo for day 5. And then, ito na yung total na nagastos natin for 5 days. 66,896. Kapag tipid version naman yung gagawin nyo, that's 36,500 to 41,000. Okay, so ito na yung last day natin. Day 6. Ito na yung pauwi na tayo. So ito lang ginastos namin. 821 bus from Tsim Sha Tsui to airport. 250 lang yung bus fare per person. So that's 500 in total. And then, ang breakfast naman namin, doon namin sa airport nag-breakfast. Doon sa Nodi Coffee and Bread, yung binili namin. And that's 620 per person. So times 2, that's 1,240. And then yung airport parking, yung nakarating na tayo dito sa Clark.
Clark Airport. Ang parking rate per day ay 250. So, times 6 natin yan kasi 6 days tayo dun sa Hong Kong. Total parking fee ay 1,500. So, ang ginastos lang namin for day 6 ay 3,240. And then, ito na. Yung actual na ginastos natin per person for day 6 ay 1,620. So, kung magtitipid version naman kayo, sa 7-Eleven na lang kayo mag-breakfast. And ang mga gastos nyo lang per person sa day 6 ay 1,250. And ito na, ang total na nagastos namin per person sa buong 6 days namin sa Hong Kong and Macau, 68,516. Yan ay total per person. So, sa tipid version naman, magiging 37,750 to 42,250. Yan, estimate lang naman yung ganun. So, from day 1 to day 6, pag ginawa yung mga tipid version na sinuggest namin. Okay, we're done! So, we hope na madami kayong natutunan dito sa ginawa naming vlog. And sana mas makatulong pa itong vlog sa pagpaplano nyo ng trip. And kung mas gusto nyo pa ng more detailed guide sa pagpunta nyo ng Hong Kong and Macau, panoorin nyo lang yung buong Hong Kong and Macau playlist namin sa channel. So, ayan guys, I hope nasagot namin lahat ng tanong nyo. And kung meron pa kayong tanong na hindi namin na-cover, just comment down below. So, like I've said, gagawin din namin ng budget and itinerary vlog yung sa Japan. So, stay tuned! So, kung nagustuhan nyo itong video na to guys, please don't forget to click the like button. Also, if you want to support the channel and see more fun and informative vlogs, don't forget to hit subscribe! And click nyo na din yung notification bell para ma-notify kayo for our new uploads. See you on our next vlog! Bye! Bye! But your parents came and